Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay tungkol sa DND, Coast Guard at sa repatriation ng ating mga kababayang OFWs diyan po sa bansang Israel. So bago po tayo magbigay ng reaction at opinion, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po, shout out and pasasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga regular sa ating video premiere at doon po sa mga nagre-replay. Maraming salamat po and may God bless you all. So unahin po natin itong ulat ng CNN, no? Teodoro Ice Cebu made ships for AFP. Oh, mukhang may binabalak po ang ating magaling na DND chief. Defense Secretary Gibo Teodoro has expressed interest in purchasing locally made ships from Cebu for the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. While Cebu is currently the AFP's logistic hub for Central Philippines, Teodoro said the province is also home to ships and equipment needed by the military. You have an important role to play here, not only in maintaining peace and security in Central Philippines. Cebu builds ships, Cebu build equipments that we need, and therefore the synergy that we see today will continue but in different dimension. May I also announce that I am happy to report that Congress has promised us two things: the amendment of the modernization law and procurement law of the armed forces, and number two, the strengthening of our self-reliant defense program or posture. That means to say we will be able to invest long-term as equity partners or as purchasers for locally manufactured defense goods and equipments. Correct? Tama po yan, no? So far, dito po kasi sa Cebu, merong mga company na gumagawa ng mga luxury ships or commercial ships. Saan po yan sa Cebu? The town of Balamban, Cebu is known for its shipbuilding industry. Located at the 440 hectares West Cebu Industrial Estate. The companies that build ships in Balamban include Japan-based Chunichi Industry, Australia's Austal Corporation, no? And local builders Advanced Catamaran Composites and Cebu Maritime Industry. These companies have a combined capacity to build at least 20 ships per year. Wow. So kung bibilangin natin yung mga nandyang mga company sa Balamban, Cebu, na mga gumagawa ng mga barko, 4. So ibig sabihin sa 4 na yan, tag-5 sila. Nakakabuild sila ng 5 barko, average, every year. Kasi sabi niya nakakapag-produce sila ng 20 per year including passenger vessels, bulk couriers, and yachts. O diba? Ang galing. Ngayon, ang kagandahan nito mga kababayan, locally made. No? Sariling atin. Hindi na tayo mag-i-import. Yung magpapagawa pa sa ibang bansa tulad sa South Korea. O meron nga tayong 2 order na frigates dyan ulit no? Tapos, makakapagbigay pa ng lalong trabaho sa ating mga kababayan. Kung sakaling may ipapasok pa na isang, di ba, 4 yung nandoon, o kung magpapasok pa ng isang private company o local na yung mag-i-invest, di ba? Another yan, daming trabaho dyan. And locally made, di ka na mag-aantay pa kailan, wala na yung mag-iing pa ng mga kontrata, o saka mas mura siguro. O di ba ang ganda? At mabubus ang economy ng lalo ng Cebu. O di kaya DND chief sa Subic. Ang laki ng mga ports natin diyan sa old SBMA. Saka diyan sa mismong bayan ng Subic, yung dating Hanjin. Ang laki-laki niyan. Di po ba? O yan, yun ang pinaplano. Maganda po yan. Tangkilikin ang sariling atin. O, promote Filipino products. Baka mas matibay pa yung produktong gawa natin kaysa sa made in China.
Joke lang. Baka may magalit na naman. Baka kasi mga insensitive yung iba sa inyo. Madaling masaktan sa mga joke ni Tokis. O siya, punta na tayo dito sa Philippine Navy. Maalala nyo, nagkaroon ng sama-sama exercise ang Philippine Navy at US Navy at yung mga allies natin, no? Japan, France, Canada, UK, Australia, New Zealand, saka yung India. Yung last two, New Zealand at India, mga observer lang sila. Now, ito po ang balita sa Manila Bulletin. Philippine Navy wraps up exercise sama-sama. Ibig po sabihin, natapos na. Kasi from October 2nd to October 13 lang yan, nung last Friday. So ito po ang laman ng balita. The Philippine Navy and the United States Navy have enhanced their interoperability as they achieve their training objectives with the conclusion of the Philippines-United States exercise sama-sama over the weekend amid increasing tension with China in the South China Sea. Lieutenant General Efren Baluyot, Commander of Southern Luzon Command, graced the closing ceremony of the exercise at Naval Station Hulhasan Arasain in Legazpi City, Albay on October 13. Ay, ang swerte naman naman taga-Albay. Baka nakapanood pa kayo niyan. Gusto kong panoorin yung ganyan, no? And emphasize the concept of togetherness and true bayanihan spirit as diverse groups of people gathered and showcase unity in attaining their shared objectives. Quote, with our shared expertise and perspectives, our collaborative efforts boost our capability to efficiently address the constantly evolving threats in the Indo-Pacific region and assure that security and stability are within our grasp. Tama po yan. Kasi itong nangyayaring may gera sa Europe, yung Russia, Ukraine, may gera sa Middle East, yung Israel, Hamas. Sana hindi po mangyari dito sa Indo-Pacific area. Okay? Ito pa po, lagdag na lang natin ito. More than 2,000 participants were involved in the exercise including delegates from Japan, UK, Canada, France, Australia who imparted their knowledge, meaning nagbigayan po, nag-share ng mga kanilang kaalaman and expertise, kaalaman and kagalingan in different subject matter expert exchange and training on humanitarian and disaster response. Yan, tama po yan. Galing, galing. Palakpakan. Sana may susunod pa, no? Tama po yan. At sana, magkatotoo po yung sinasabi ni DND Chief na bibili tayo. Bibili. Gagamitin ng Cebu. Or, sama nyo na ang Subic. Sige, isingit ko na DND Chief. Pwede naman siguro ang Subic. na dun bibili, magpapagawa ng mga kagamitan pang AFP. Lalo na mga barko, no? Mga maliliit, frigates, ganyan. Baka may cruiser, wala lang, carrier. Hindi pa natin kaya ang carrier. Kasi sabi nung friend ko, kinurek niya ako hindi 30 ang laman ng aircraft carrier na eroplano. Sabi ko, ilan? May 100 yan. Ha? Ganun ba? Kasi ang nabilang ko lang doon sa ibabaw 30 Meron pa pala yan, may second deck pa pala. Doon daw, dami daw doon. Sabi niya, ang galing talaga nung kaibigan ko na yun, no? Ayos, buti nga yun, may mga nagko-correct ng yung, ano man tawag doon, yung very constructive, hindi naninira, di ba? Di ba? Dapat lahat ganon, open for correction, hindi yung pag kinorek ka, naging sensitive ka. Di ba? Eto po. Punta naman tayo sa Coast Guard. Hindi na po to AFP kasi po ang Coast Guard civilian in nature kasi nasa DOTR yan. Wala po siya sa DND. So malala nyo rin, nag-vlog tayo about sa katiwalian, sa korupsyon dyan sa PCG, yung pangungutong nila sa mga bagong recruits, di ba? Merong 43,000 na nilaan bawat recruit. Ang ginagawa ng mga ilang training officers, mga personnel nila, hinuhut-hutan sila.
Sorry po kung nasabi kong training officer, hindi po, personnel, no, personnel pala. Hinuhut-hutan sila sa mga pagbili ng mga extra uniforms, mga panyo, handkerchief Tapos, yung ATM nila, kasi doon pumapasok siguro yung kanilang mga allowances, wala sa kanila. Nandun sa mga hut-huterong personnel. Tapos, meron pa pala silang yung parang 25,000 pesos bonus yung pagsa-sign in. Wala rin. Kaya yung iba, yung isang whistleblower, sinabi niya, may utang pa siya sa loan shark, parang loan shark, na 138,000 pesos. Biruin mo yon. Nangangarap kang ang maging isang Coast Guard. Tapos paglabas mo, parang kang nagpunta ng daig mo pa yung nag 4-year college. Di mo ba? Ang training nila 6 months Di ba? Yun ang sabi doon. Ngayon, eto po ang latest sa Manila Bulletin. Over 4,000 Philippine Coast Guard recruits begin rigorous training. Sige, nag-stay pa rin sila. At i-rectify naman yan ni Admiral Abu, no? Tinanggal niya na po yung 10 personnel at yung ibang nandun na personnel na nasa training centers na yun, nilipat po. Tama naman yan. Good job kay Admiral Abu. Mga walang hiya More than 4,000 recruits of the Philippine Coast Guard officially started their intense training at various regional centers nationwide to be part of the organization. PCG spokesperson Red Admiral Armando Balilo said the recruits comprise of 400 Coast Guard officers course, mga officers course under Class 30 and 3,820 Coast Guard non-officers course. Ito yung mga hindi mag-opisyal ba? Correct me if I'm wrong, no? Trainees under Class 100 to 107. The trainees simultaneously took oath at different PCG regional training centers in Bataan, Taguig, Misamis Oriental, Aurora, Capiz, La Union, Masbate, Zamboanga. Ang dami. 8 regional training centers, no? The training will last for 6 months. Tama pala yun, no? And will focus on drills, basic soldiery, and Coast Guard costumes and traditions. There will also be a series of functional training on maritime security, maritime law enforcement, maritime safety, maritime search and rescue, and marine environmental protection. Correct. Good job, no? Pero ang gusto ko, Admiral Abu, parusahan yung mga 10 personnel na yan. Eto pa po. As of September, the PCG has a total workforce of approximately 30,000 personnel and it's targeting to further surpass it by the end of 2023. Siguro tama naman po yan. Kung makakakuha kayo ng 40,000, 10,000 each year, ay nako, ang daming magagwardya ng dagat natin. Di po ba? Ayan. Okay. So, alis na tayo dyan, Pero, pupunta ulit tayo sa DND. Pero itong ginagawa ng DND, hindi po yung sa pag-purchase ng kung ano-ano. Kundi minomonitor po nila yung nangyayaring kaguluhan dyan sa Middle East. Eto po, yung sa Manila Bulletin. DND, monitoring possible spillover of violence in Israel. So, yun ang at least tinitignan ng DND Chief Gibo Teodoro. Yang spillover. Ano ba ibig sabihin niya ng spillover? The DND is wary of the possible spillover of violence from sympathizers of Palestine after Islamist militant group Hamas wrought havoc in Israel. So, ibig sabihin, sila ay nag-aalala sa posibleng pagkalat, no? O di kaya parang yung ikapikat, sabi ko na ikapikat, no? Ng mga sympathizers ng mga Palestine's Hamas group na pwedeng mangyari sa ating bansa. Kasi di ba may mga
teroristang grupo dyan na hanggang ngayon hindi pa sila nauubos. Hindi po ang tinutukoy ko ang CPP, MPA, NDF. Even though terorista sila, yung other group, the likes of Abu Sayyaf, saka yung iba pang grupo, ang dami, di ba? Kasi yung lugar natin, archipelagic din yan eh. Di po ba? Oh. DND Secretary Gibo Teodoro said the armed forces is monitoring potential copycat. Tama naman pala ako eh. Effects among groups that support Hamas in the Philippines. We are monitoring possible spillover or copycat effects pero ngayon wala pa kaming nakikita. Correct. Magbantay po kayo. Kaya nga po, di ba, may intelligence fund. Yung NICA, National Intelligence Coordinating, ano yun, parang CIA natin. Basta ganun. Under po ng Pangulo yan. NSC, National Security Council. Marami, di ba? Yan yung mga agency na naka-attach sa Office of the President. Aside dito sa DND na meron din silang Intelligence Committee dyan. Di ba? I mean, it's not only here that things happen. There had been ISIS spin-offs in France, in UK, wherever. Terrorism is a possibility anywhere. Correct. Tama po yan. Yan ang mahirap eh. Nakakita ko po mga kababayan na maikwento ko lang. Habang pinanonood ko yung isang news ng isang araw, kita ko, raw footage. Siguro yung iba sa inyo napanood na yan. Raw footage. Nirelease po ng Hamas yung video nila. Yung carnage na nangyari doon sa music festival. Kakaawa mga kababayan. Parang gusto mong, kung ikaw ay isang Jew, gusto mo nang sumapi sa military at tugisin yung mga yun. Talagang carnage mga kababayan. Walang kalaban-laban yung mga nandoon sa music festival. Pinagbabaril, pinagisan ng granada, doon sa porta potty, siguro kung may nagbabanyo, pinagbabaril yun. Tapos yung tumataka sila sa kotse, parang akala mo video game lang eh. Walang hiya. Diba? Ito pa po ang sabi ni DND Chief. As much as possible, pinagre-ready natin. Kailangan vigilant din ng communities natin. Kapag may mapapansin sila at nakakaiba, idulog nila sa authorities. Correct? Tama po yan. Maging alert tayo. Kumbaga, dapat yung may tawag doon yung... May tawag yan, di ko masabi. Yung... Para ka nang naging yung... Ay, nako, hindi ko masabi. Kayo na nga lang magsabi, yung konting nagaganon ka. May paranoia ka na. Di po ba? Ayan. Alis tayo dyan. No? At least si DND Chief, alam niya. Pinaghahanda niya lahat. AFP, no? Yung AFP niya, hawak niya yan. Sana ganun din sa kapulisan. No? Sino bang PMP Chief? Nakalimutan ko pangalan niya. Starts with letter A. Diba? Yan. Alis tayo dyan kay DND Chief. Now, eto po. Sa Manila Bulletin. 206 OFWs from Iloilo in Israel being monitored. Ayan. Minomonitor na sila kasi, remember, may 3 pong namatay. Di po ba? Yung isa, yung very heroic. Si Miss Angeline Aguirre. Yung isa namang lalaki, tumatakas. Siguro siya, pero binihag, pero... nategi din. Tapos yung isa na taga Negros, no? Nandun siya yata sa music festival. Kaawa. Overseas Filipino workers from the city and Iloilo province are being monitored as tensions escalate between Israel and Hamas. So ayan, mabuti pa ang city of Iloilo. Minomonitor nila ang kanilang mga kababayan na OFW sa bayan na yan, no? The Public Employment Service Office, Iloilo Province, and PESO Iloilo City are keeping an eye of 206 Ilonggos OFWs. Ayan, buti naman po. Jairel and Contro, Labor and Employment Office of PESO Iloilo, said the number of these OFWs were reported by 26 local government units. Yan, andyan po yung mga pangalan nila. Hindi ko na po babasahin, no? Pero at least itong kanilang bayang Iloilo, no, minomonitor sila. Mabuti naman po, no? Ang maganda dito po sa Iloilo PESO, makipag-coordinate po kayo sa OWA or sa DFA o sa DMW para matrace sila kung nasaan sila, kung
Wala ba sila dun sa Gaza Strip? Kasi yung po yung talagang ground assault. Winarningan na po nagbagsak na po ng leaflet ang Israeli Defense Forces doon sa Gaza na they were advising them to leave kasi it will be a ground assault. It will be bloody yan mga kababayan. Kung nandiyan pa ang mga terrorist na yan. Visit yung mga yan. Sana, manalangin po tayo sa ating Diyos na nasa langit na mag-intervene na po sana. The loss of life sa yung maaaring mangyari dun sa mga nakidnap ng mga terrorists, you will never know what will happen to those victims Kwento ko lang ulit napanood ko rin sa news yung isang tatay, yung anak niya na 8-year-old, kinidnap nung mga teroristang yun. Nung nalaman niyang pinatay yung anak niya, napasuntok na lang siya sa hangin. Sabi niya mas nanaisin niya pang makitang ganun na lang yung anak niya kaysa nalaman niya pang bihag pa rin yung anak niya. Kasi you will never know what they gonna do to her, sabi niya. At least yung iniisip niya, the suffering and pain na mararamdaman ng bata, hindi na. Pero masakit pa rin yun mga kababayan, yung hindi ko po ma-imagine, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo, pero let's hope and pray God will intervene and rescue these people, yung mga birat, panagutin yung mga terorista na yan. Pwede namang idulog nyo sa hindi, ginawa nyong dahas At ang ginawa nyo pa, dinamay nyo ang civilian, walang kalaban-laban. Kayo po nung nakapanood nun, walang kalaban-laban, pasensya na Pasensya na kung kayo pa yung nag-a-advocate dyan sa mga ganyan. Terorista po yan. Ako hindi ko po i-advocate yung terorista na yan. I-advocate ko kayo if you come to the table and talk. And then we will hear your side of the story. Hindi yung ginamitan niya ng dahas. Through the civilian. Hindi pero yun. Walang laban yun. Di po ba? Kahit ano pang sabihin nyo sa akin, basta hindi ko susuportahan yung gumagawa ng terrorist act, Bahala kayo sa buhay ninyo. Okay, ito po. Latest po ito sa GMA News Online. Repatriation of 3 Pinoys killed in Israel-Hamas war may take longer. Yun lang. Yun lang masakit. Balita po yan ng OWA. The repatriation of the remains of the 3 Filipinos who were killed amid the conflict between Israel and Hamas militants may take longer due to the ongoing war. Ayan po ang sabi ng OWA. Sabi ni Sir Arnel Ignacio, under normal circumstances, mga 1 week sana yan. Pero ngayon, dahil nga merong gera, extraordinary ang sitwasyon, malamang magtatagal pa yan. Lalagpas pa ng 1 week yan. Ayan. Kasi nga po, may gera Pero kung pwedeng pakiusapan, tulad nung sabi ni Ambassador Plus, Israel to feed the Philippines, baka pwede siyang humingi ng special coordination doon sa Israel na pauwiin na po yung 3 bangkay na yan, So, eto po yun, isabihin lang natin kung sino po sila, yung 3 nating kababayan na nasawi dyan. Si Madam Loretta Alacre, a caregiver from Negros Oriental. Mamaya, meron po tayong sasabihin sa kanya. Si Madam Angeline Aguirre, a nurse. Ito po yung angel na pinoprotektahan niya yung kanyang pasyente. Imbis na siya ay lumikas, hindi niya po iniwan. That is the very heroic, At yung iba pong mga envoy, mga ambassadors like ng France at ng Japan, kino-comment po siya. Kinikilala ang kanyang kabayanihan at kinikilala ang kabaitan, ang kasipagan, ang kabayanihan ng mga Pilipinos. Kinikilala nila itong mga hirap pero kabayanihan ng mga OFWs. Ganun po. Nabasa po ko yun. Hindi ko na po isasama dito. At si Mr. Paul Vincent Castelby, a 42-year-old caregiver. Ito pong si Sir Paul, correct me if I'm wrong, nabasa ko, tumatakbo daw po siya.
bigla siyang nabitag na yung dinukot, kinuha, pero tinegi din, no? Naway matapos na ito, no? Condolences to the family of these victims, no? Ang sabi nga po ng Pangulong Bongbong Marcos, ang buong sambayanan ay nakikidalamhati po sa inyo, no? Mga bayani po kayo. Yun po. Ito pa po ang sabi ni Sir Arnel. Pero hopefully, kasi very volatile naman ang situation, maaring mabigyan kaagad ng pagkakataon makalipad. Kasi ang flights ang consideration natin. We are exploring all possibilities, all channels para maiuwi natin sa lalong madaling panahon itong ating mga kababayan. Opo, tama po yan. No, iuwi na natin. Sakit nito yung mga pamilya, no? Piruin nyo yan. Kakaano. Ewan ko po, mga kababayan. Sandali lang po at we are getting our bearings here, no? Medyo naluluha kasi ako eh. Ayoko kasi ng ganito. Kaya minsan, ngiti na lang tayo, ipasa Diyos na lang natin. Pero ako po'y nakikidalamhati sa pamilya ng mga biktima. O, eto na po, isa pa tong latest, no? Sa balita ng Manila Bulletin. DFA, Gaza now in alert level 4. O, itinaas na po nila ang level. Pinoy's required to leave. Ayan na po ang sabi ng DFA. Tinaas po ng DFA yung alert level dyan sa Gaza. Level 4 na po kasi ground assault na to eh, no? Kaya baka kayo po ay madamay, no? May advice na po ang ating DFA, ang ating gobyerno, as much possible, umalis na po kayo. Required, sabi niya, yan, no? Required to leave Gaza, no? Filipinos in war-torn Gaza are now required, kumbaga, yung request? Required? Mandatory ba? Ganun? To evacuate after the Department of Foreign Affairs raised the crisis status to alert level 4 amid the attacks between Israel and the militant group Hamas. Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega made this announcement on Sunday, October 15, a week since the Hamas surprise land and air attacks on several parts of Israel. O, ayan. De Vega said there were still 131 Filipinos in Gaza. Ibig sabihin, nananawagan na tayo sa lahat ng mga kababayan natin sa Gaza. Ito na. Mandatory na umuwi kayo. O kaya mandatory na lisanin nyo yan. Huwag na kayong magmatigas. Isa lang alang nyo ang buhay ninyo at yung pamilya ninyo. Nais nila kayong makitang buhay, hindi yung patay. Dahil nadamay po kayo dyan. Umalis na kayo, no? As much possible, heed the call nitong ating gobyerno. Hindi ibig sabihin na huhulihin namin kayo. Pipilitin na umalis ng Gaza, pero ibig sabihin required na kayong umalis. O yan. Di po ba? De Vega hope Filipinos in Gaza would heed the DFA calls as the government could not guarantee their safety if they decided to stay. O therefore, kung nag-decide kayong mag-stay at may nangyari sa inyo, wag naman sanang masisi ang ating gobyerno. They already give you the advice to leave. Pero you opted to stay and so be it. Karapatan nyo naman yan. May freedom kayo. But choose the right way o the right thing. Choose the best thing. No, the best thing ngayon o ang tamang gawin ngayon is to leave. No? If you can bring, kung caregiver kayo, if you can talk to your yung inaalagaan ninyo, isama nyo, leave. Kung gusto nyong isama sa Pilipinas, then bahala na po ang ating embassy dyan. No? Ganun po. Kung may alaga kayo dyan na, kung ano man ang alaga nila, if you wanna bring them,
Bring them as long as you live. Kung may mga gamit kayo, don't mind it. Sabi ng gobyerno, tutulungan kayo, may tulong na kakaabang sa inyo. Ayan ang promise ng Pangulong Bongbong Marcos. Inutusan niya ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na related sa inyo na tulungan kayo. Di ba nga si speaker at ang kanyang may bahay magbibigay ng tagwa 1 million doon kay Miss Aguirre sa kay yung sa lalaki, no, kay Castalbi, tapos half a million doon kay Miss Alacre ba ito, no? Okay? Ito na po yung isa pa, no? Yung sinasabi ko kanina, yung namatay from Negros, no? From Negros Occidental pala siya. Kin, yung kamag-anak of Negrense OFW killed in Israel, assured of government aid. Ayan po. Ayan, si Madam Alecre, no? This includes the relatives of Loretta Alecre, who was identified as among the Filipino fatalities as confirmed on Friday. The city government is beyond willing to assist the Alecre family in their moment of grief. City government, aside sa national government. Di po ba? Escalante gave the assurance after the Alecre family, through Loretta's elder sister Annabella, confirmed that the Philippine Embassy in Israel informed their other sister, who is working in Kuwait, that Loretta died during the attack of the Hamas militant group in southern Israel bordering Gaza. Ayan po yung sa music festival. Di po ba? Okay, yan po. Magbibigay po yung kanilang lokal. Meron pa yan, city. No? Local, city, pareho lang yun. National government, yung nga pong sinasabi ko kanina na sinabi ng Pangulo, no? Magbibigay, tutulungan sila, yung pamilya. Di ba? Napakaganda niyan. Ito na po ang last. Balik tayo dito sa ating AFP, no? Kasi latest din po ito, mga kababayan, isama na natin. Baka magngaw-ngaw na naman dito ang China eh. Baka iti-twist na naman nila ito eh. Yung propaganda nila, mga twister yun eh. Ayan po, sa GMA News Online, Philippine Navy warns of China Navy vessel shadowing it near Pag-asa Island. Abay, sinashadow ng Chinese Navy ang ating Philippine Navy. Nagpro-provoke. Sinong nagpo-provoke ngayon? Pag-asa Island yan. Atin yan. Remember, nagpunta dyan ng mga congressman. Si Martin Romualdez, si Elizalde Co, saka yung isa pa. Baka kasama rin si Dilawang Kimbo. Di ba? Ito po. A Philippine Navy vessel warned of a China Navy vessel for conducting dangerous maneuvers. Ito talaga tong mga Chekwa na to, ang hilig mag-dangerous maneuvers. Sa bagay, yung twister. Alam nyo yung twister, yung tornado? Diba? Ang hilig ding mag-dangerous maneuvers. Of Pag-asa Island in the West Philippine Sea. In a statement, Armed Forces Public Affairs Chief Lieutenant Colonel Enrico Eleto said that on Friday, the BRP Benguet issued consecutive radio challenge to China's People's Liberation Army Navy Ship 621, which was shadowing the Philippine Navy vessel at an 80-yard distance. 80-yard distance? Napakalapit nyo na. Gago to Nagpro-provoke Mr. Robin Padilla, ano masasabi mo dito? Di ba? Sino ang nagpro-provoke? Di ba? Panyaga. Pero yung kalabaw mo, hindi yung kalabaw namin. Di ba? Sabi po yan ng Philippine Navy namin sa amin yon, hindi sa iyo. Plan 621 also tried to cross LS-507's bow with the closest point of approach of 350 yards at 5.8 nautical miles southwest of Pag-asa Island, Eleto said. The Benguet had been on its way to Rizal Reef Station on a regular rotation and resupply mission. Mayroon pala silang RORE doon sa Rizal Reef, no? Eleto said the crew cited the Chinese vessel's violation of the collision regulations in its radio challenge, and that Plan 621 responded by citing its 10-dash line narrative. Kayo lang yun. 10-dash line narrative. Ulul nyo. Chekwa kayo. The 10-dash line refers to a new map that China has issued that shows its claim over nearly the entirety of the South China Sea, Taiwan, and a state in India. Tingnan nyo, pati India. Kaya pala
Kaya pala yung Prime Minister ng India gusto makitie up sa atin, lalo na rin sa defense, sa maritime patrol. Pati India idadamay kasi may border din sila sa India. Gago talaga itong mga Chekwa na to, no? These dangerous maneuvers pose significant risk to maritime safety, collision prevention, and danger to human lives at sea. China must immediately halt these unsafe actions and conduct themselves in a professional manner by adhering to international law. Ayun po yung statement ni Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Tama yan. AFP Chief General Browner Jr. also said that China's maneuver endangered both Philippine and Chinese personnel. The AFP remains committed to ensuring the safety of its personnel during RORE mission and asserts that it will continue to adhere to the rule-based international order. O tapos ititwist yan ng mga China. Tayo daw ang nag-i-encroach na naman sa kanilang 10-dash line. Di po ba? Tapos tayo pang nagpro-provoke. Itigil na yung mga resupply. Kasi you are not adhering, you are circumventing the international law. You are violating our domestic law. Utot nyo. Yun lang ang masasabi ko. Pero si Robin sasabihin, tayo ay mga lamok na. Hindi, nasabi ko dati langaw eh. Kasi sabi niya langaw. Ngayon lamok na nakapatong sa kalabaw. Eh, ikaw din naman eh. Nakapatong ka din sa kalabaw. Dalawa nga kalabaw mo eh, na pinapatungan mo. Gago. Di po ba? O pasensya naman po, no? Pag ganito, natitrigger ako eh. Naha-high blood ako eh. No? Titwist ito. Antayin nyo yung spokesperson ng China. So si Wang Wenbin, sasabihin niyan, stop the provocation. Ano lang ang sabi ni DND Chief? Tinawanan niya. O di tawanan din natin. Di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi diyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.